Sari-saring irregularidad din ang naitala sa iba't ibang presinto na naging dahilan ng pagkaantala ng canvassing. Sa Quezon City, napagbintangan ang dalawang guro na magtatakas daw ng ballot box. Nakatutok si Oscar Oida. Ganun na lamang ang panggagalaiti ng mga taong ito sa dalawang guro na nila itinangka umunong itakas ang ilang ballot box papalabas ng Bagong Pag-asa Elementary School sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kagabi. At kahit na ipasok na sa loob ng police mobile, tuloy ang kanilang panggigigil. Relax mo lang po namin. Relax lang tayo. Relax lang. Basta talaga sa gate. So, anong ibig sabihin doon? Talagang itatakas nila yon kung hindi nahuli sa mga taong bayan. Nakahanap naman ng kakampi ang mga napagbibintangang guro sa ilan pa nilang mga kabaro. Sa batas din naman kailangan magsabay-sabay na magpunta sa City Hall. Marahil lang ng guro yun na gusto nilang makauwi at gusto na nilang makapunta agad sa City Hall kasi instructions din naman sa aming mga guro na pagkatapos ng proseso ng botohan ay dalin agad sa COMELEC. Nagduda naman ang gusto ang ilan sa mga kandidato ng Barangay Greater Lagro sa Quezon City dahil sa nila di umano pangkaraniwang practice ng ilang guro. Di po ba dapat ang mga balota pinuputol yan? Hinuhulog po sa magkabilang butas yan. Ngayon pagbukas po ng mga ballot boxes namin kanina, buo pa po siya, tsaka pa lang siya pinuputol ng mga teachers. Depensa naman ng principal, wala raw siyang nakitang illegal sa ginawa ng mga guro. Ganun pa man, iniimbitahan niya ang mga sinasabing may nakikitang anomalya na maghain ng reklamo. You can protest, but you cannot stop the proceeding of the counting. Nobody's preventing you to protest, but you have to put it in writing. Hinarang naman ng ilang mga supporter ng mga kandidato ang mga guro ng Baysa High School sa Caloocan na nooy maghahatid na raw sana ng mga ballot box sa COMELEC. Reklamo ng mga supporter, di pa raw tapos ang canvassing sa iba pang mga presinto. Hatid lang namin to talaga kasi biro nyo kung sabay-sabay lahat ng teachers maghahatid nitong ballot box, talagang pagod na kami, hindi na, ako nahihilo na eh. Pasado alas 11 na makalabas ng paaralan ang mga guro na kinailangan pang eskortan ng mga pulis. Sa Diosdado Elementary School naman sa may Barangay Tatalon, Quezon City, pasado alas 3 na ng madaling araw na magsimula ang canvassing. Ang dahilan, dalawang ballot box daw ang nawawala. May pumasok po doon na dalawang teacher na parang may hinahanap. Tapos parang nagtatalo sila, nagbubulungan sila nung mga canvassers. Wala naman po kaming kaalam-alam na yung dalawang balota na po yung nawawala doon. Kalaunan, lumitaw rin ang mga nawawalang balota. Ayon sa kanilang principal, ilang guro raw ang nagkamali sa pagsusumiti ng balota. Accidentally na isubmit ng chairman sa COMELEC. Pero ito po yun, naka-intact po yan. Oscar Oide, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, bago po tayo magpatuloy, kung nabasa nyo po kanina at ito, papakita po na naman namin sa inyo, pakibasa lang po ito. Nagkaroon po ng tsunami sa bansang Indonesia, 23 na po ang patay. Tumigit kumulang 100 tao doon ang nawawala. Antabayanan nyo po at magbabalita po kami ng karagdagang detalye tungkol dyan sa tsunami na yan na tumama sa bansang Indonesia. Samantala, nagkaroon din po ng tensyon sa pinakamalaking barangay sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa balibalitang may nanalo ng kandidato kahit wala pang bilangan ng boto. Nakatutok si Cedric Castillo, eksklusibo. Nagbarikada ang mga residente ng Barangay Muson sa San Jose del Monte, Bulacan sa harap ng canvassing center bandang alas 7 kagabi. Kasama ng kanilang mga taga-suporta, 5 sa 8 kandidato sa pagkapunong barangay ang nagkampi-kampi para ireklamo ang iisang kandidato. Pinostihan agad ng Bulacan Police ang canvassing center. Dinampot ang mga umano'y nanggugulo sa gitna ng barikada.
Ayon sa mga nagrereklamo, 1 oras matapos magsara ang mga presinto, may kumalat na balitang nanalo na ang kandidatong si Noli Concepcion. Nang magsimulang pumasok ang mga resulta, nag-walk out ang watcher ng mga kalabang kandidato na walan daw ng gana sa kinalalabasan ng eleksyon. Alas 7 dapat nag-start. Nag-start ang eleksyon. Bukas ang gate dapat ng school. Subalit, alas 8 na nung mabuksan at ang tao lang nila ang nasa loob. Ay pumayag ng mga tao na siya maproklama sapagkat siguro iniisip ng mga tao na talagang hindi naman siya ang tunay na nanalo dito. Kibit balikat naman ang inirereklamong kandidato. May pinangahawakan din daw kasi siyang ebidensya laban sa mga katunggali. Maliwanag ito na panlilinlang doon sa naging hatol ng mga mamamayan. Kami ay nagpaplano na magsampa ng mga kaukulang kaso, no? Maraming nasaktan. Pagkatapos ng ilang oras sa pagpoprotesta, nagsimula nang mabawasan ang mga tao sa harap ng canvassing center. Bago pumatak ang alas 12 ng hating gabi, sinimula na ang pagkakanvas ng mga boto. Mahigit 70 presinto ang Barangay Muson, pinakamalaki sa buong San Jose del Monte. Kaya kung puyatan ang kinaharap ng mga nagprotesta, gayon din daw ang mga volunteer na nagbilang ng kanilang mga boto. Depende kung walang maraming magiging objection doon sa canvassing at dire-diretso, matatapos nila itong magdamag na to para makapag-proclaim ng winners. Karapatan nila dyan to peaceably assemble, wag lang mananakit o mag-obstruct ng flow of traffic o manakit ng ibang mga pedestrian o kapwa nila tao. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Bumuo na ng komite ang Commission on Elections para imbestigahan ang mga naging aberya nitong barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang sa mga sisiyasatin ang posibleng pananabotahe raw ng ilang taga-COMELEC. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ipinagpabukas na naman ang eleksyon sa Bagabag, Nueva Vizcaya at Donsol, Sorsogon. Hanggang kanina kasi hindi pa rin nakakarating sa mga naturang lugar ang mga balota at election supplies. Directed the provincial election supervisor to just improvise the lacking ballots. Having it printed here would be, baka hindi na tayo umabot on time. Kasama sana ang 2 lugar sa mahigit 2,000 barangay na magdaraos ngayong araw ng eleksyon. Mas marami ito kaysa unang iniulat ng COMELEC kahapon. Dahil extended ang trabaho, bibigyan ng dagdag na 1,000 pisong allowance ang mga guro. Wala pa rin sa kalahati ng kabuang bilang ng mga barangay sa bansa ang nakapagproklama na ng mga bagong chairman at kagawad. We created the committee to show that we are serious in looking into and ferreting out the truth why we have delays. Lahat daw ng anggulo titingnan, kasama ng umano'y pananabotahe ng ilang empleyado ng COMELEC. Napaulat na sadya raw ginulo ng ilang empleyado ang pag-eempake ng election supplies para raw sila ang mag-deliver ng mga ito at sa kanila mapunta ang dapat sana'y ibabayad sa mga forwarder. Kasi yung mga forwarders, mayroong limit bago nila ibiyahe. Yung mga hindi umabot sa limit, yung mga personnel na natin yung nagdala. They are not paid. They're just given a cash advance to defray the expenses. Iimbestigahan daw ang lahat ng sangkot, kasama na ang National Printing Office at Bids and Awards Committee na pinamumunuan ni COMELEC Law Department Director Ferdinand Rafanan. Siyempre mayroong mga nagsasabi sa atin na dahil ako ang nag-investigate doon sa old bank at as a result, sinuspend na sila ng Office of the Ombudsman for 6 months without pay. Hanggang ngayon, they are under preventive suspension. I was warned by some of my friends na baka sa pagtanggap ko dito sa pagiging chairman ng bagong bank, gaganti sila. At sinasabi sa akin, hindi naman sila lahat ay naalis, meron pang mga remnants. So baka i-entrap ka lang, sabi nila. Palagay ko hindi naman kako. Handa naman daw si Rafanan na humarap sa investigasyon. May 15 araw ang fact-finding committee ng COMELEC para tapusin ang investigasyon ito. Pinagsusumite ito ng NBank ng report at mga rekomendasyon para masigurong hindi na mauulit ang mga ganitong aberya. Nataon namang habang sinasalag ng COMELEC ang mga batikos, lumipad naman si Chairman Jose Melo papuntang Hawaii para magbakasyon. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinubukan po namin kunin ang panig ng mga isinasangkot sa umano'y pananabotahe na sina Jose Tolentino, suspendidong Executive Director ng COMELEC, at Maria Lea Alarcon, suspendidong Chairperson ng Bids and Awards Committee. Pero hindi po namin sila makontak. Mga kapuso, huwag niyo pong babaliwalain ang naganap na eleksyong pambarangay at sangguniang kabataan. Malawak ang kapangyarihan at pananagutan ng mga opisyal ng barangay at SK.
Ipapaliwanag sa atin nga ni Tina Panganiban Perez sa pamamagitan ng tinatawag na augmented reality. Tulad ng pambansang pamahalaan, kumpleto sa executive, legislative at judicial functions ang barangay. Ang kapitan o punong barangay, ang chief executive ng barangay. Siya ang magpapatupad ng mga ordinansa at batas sa barangay at pipirma sa mga kontrata ng proyekto. Pero may judicial function din siya. Siya ang namamahala sa katarungang pambarangay at lupong tagapamayapa. Yan ang tumatayong korte ng barangay na para sa mga maliliit na hidwaan na hindi na kailangan pang isampa sa piskalya para malutas. Presiding officer din ang kapitan ng sangguniang barangay na gumagawa ng mga ordinansa at nag-aaproba ng mga proyekto. Nandito sa sangguniang barangay ang legislative function. Binubuo ito ng 7 kagawad at ng SK chairman. Magdedesisyon lang ang kapitan kapag nagtayang botohan. Ang sangguniang barangay rin ang magsusumite sa sangguniang panglungsod o sangguniang bayan ng mga mungkahing proyekto para sa ikabubuti ng barangay at mga residente nito. Bawat barangay naman ay may sangguniang kabataan. Binubuo ito ng chairman at ng 7 pang kagawad. Sila naman ang bahala sa kapakanan ng mga kabataan sa kanilang nasasakupan. Taon-taong mag-uulat ang SK sa sangguniang barangay ng mga nagawa nitong proyekto. Kaya naman huwag pong maitin ang eleksyong ito dahil malawak din ang kapangyarihan ng inyong mga iboboto para sa inyong barangay. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang lalaki ang patay ng masunog ang 3 establishmento sa lungsod ng Maynila kaninang umaga. Sa Nabotas naman, isang impaka ng tela ang natupo. Si Dano Tingkungko, naka-Alerto 24. Malayo pa, kita na makapal na usok na nagmumula sa mezzanine floor na isang gusali sa kanto ng Quezon Boulevard at Recto Avenue mag-aalas 6 ng umaga. 4 na oras nagtagal ang sunog. 3 establishmento ang tinupok nito. Isang tapsilogan, computer shop at surplus shop. Si Dante Reyes na may-ari ng tapsilogan. Tinignan ko, may apoy doon sa gilid, sa labas. Kaya ginising ko yung mga kasamaan ko sa taas. Isang caretaker ng gusali na kilalang si Leo Baay alias Deo ang hindi na umabot ng buhay sa ospital. Nakalak yung pintuan. Kaya may map sa gisingin ginigising namin, di siya magising. Dahil kulob ang malaking bahagi ng palapag, kumalat ang sunog sa iba pang bahagi nito at nahirapan ng mga bombero sa pagapula sa apoy. Inibag na nga ng mga bombero ang dingding ng computer shop maging ang glass door nito para makalabas ang usok na nagmumula sa loob. Nag-fire hole siya. Ang naging problema kasi dyan, yung mezzanine floor, kaya lumipat yung sunog, ginawang stock room. So, expected dyan, pagka may heat transfer coming from the other unit, kahit sabihin mo semento yan, may tinatawag tayong radiated heat na lumilipat sa kabila. Sa Nabotas, isang imbaka ng tela naman ang nasunog pasado alas 3 na madaling araw. Mahigit 1 oras ding nagtagal ang sunog. Nahirapan ng mga bombero sa pagkapula sa apoy dahil sarado ang lugar. Nawawala rin ang gwardiya na may hawak ng susi sa imbakan. Napilitan tuloy ang mga bombero na tibagin ang bahagi ng warehouse. Bago naman ang sunog, nawalan muna ng kuryente sa lugar. Kaya kung hindi napabaya ang kandila, short circuit nang magbalik ang supply ng kuryente ang tinitignang pinagmula ng sunog. Dano Tingkong, naka-alerto, 24.